Ang tubig ay buhay. Sa katunayan, malaking bahagi ng ating planeta ay binubuo ng tubig. Isa rin ang tubig sa pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. Ngunit, paano kung ang tubig na dumadaloy sa mga poso ay marumi at hindi mapapakinabangan? Magandang araw po sa lahat ng ating manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Alamin natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa isang komunidad na natulungan ng programa ng DSWD na Kalahi Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services sa pangunahing pangailangan nila sa malinis na tubig sa probinsya ng Nueva Ecija. Tunay na ang pakikiisa sa aktibidad ng pamayanan at malasakit sa kapwa ay nagbubunga ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Yan ang pinatunayan ng mga residente ng isang maliit na komunidad sa bayan ng Talugtog sa probinsya ng Nueva Ecija. Nakausap namin si Ginang Anita Takdol, isa sa mga aktibong nag-asikaso ng mga kinakailangan para solusyonan ang suliranin sa tubig ng Barangay Villa Rosario. Isinulong nila na magkaroon ng potable water system sa kanilang lugar. Kami po na nag-volunteer ng Kalahi, kami po yung nakakita kung ano yung mga problema po na dapat tugunan dito sa aming barangay. Isa nga po yung sa patubig po sa bukid kasi noon po wala pong second crop dito sa amin. Pumunta po kami sa ibang bayan. Yung pangalawa naman po is yung kulang po kami sa magagamit sa inuming tubig. Kasi po yung mga poso dito, pag summer na po, wala na po silang tubig. Tapos yung iba naman po, may tubig nga pero lasang kalawang naman po at marumi po yung tubig. Matagumpay na pinondohan ang proyekto ng Kalahi Seeds o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Layo nitong suplayan ng malinis na tubig ang mga kabahayan sa pamayanan ng Villa Rosario. Pinituran po namin talaga yung poso na ito ay walang lumalabas na tubig. Mayroon naman po yung iba pero marumi siya. Sa 28 barangay po na yon, yung mga volunteer po ay nagbubutuhan. Sa sipag po ng mga kasama kong volunteer ay nakamit po namin ang proyektong yan. Yung water system namin ngayon ay kumikita po. Kinukuha po sa taripa rin ng mga consumers. Yung naipon pong yon ay pre-project na po namin. Ang project po namin is yung extension po ng water system doon po sa Purok, Abagatan po ng aming barangay kasi po yung grant po ng Kalahi hindi po niya naabot doon. Nagpatayo po kami ng isang grupo na siya pong mamamahala sa proyekto po ng Kalahi para ma-maintain po yung kagandahan at magagamit po kahit na po yung mga susunod naming generation o yung mga apo. Sa organization po namin, nagkaroon po kami ng membership fee. Ang bayad po namin sa membership fee is 100. Tapos may monthly dues din po kami. Kung ikaw ay isang consumers, magbabayad ka po buwan-buwan yung kung ilan po yung nagagamit mong konsumo. Ginagamit nila ang pondong naipon para sa pagpapanatili nito at sa iba pang kailangan ng komunidad. Basta may nasira ma'am, kahit na yung mga metro lang, ganyan, pwede nating palitan. So tinatawag po namin agad yung maintenance. Tapos yung tresorera po para makuan po namin kung paano po yung sitwasyon po o pundo ng aming kapirahan. Bukod sa malinis na tubig, binigyan din ng proyektong Kalahi Seeds ng pagkakataon na makiisa at marinig ang boses ng kababaihan sa pagbuo ng solusyon sa problema ng komunidad. Yung ginawa nating pagbo-volunteer is para sa lahat ng ating kasama dito sa barangay. Kaya masayang-masaya po kami na nagiging volunteer po kami ng Kalahi Seeds. Ipinagmamalaki nila ang water pump system bilang isa sa mga community-driven development na naitayo sa kanilang pamayanan sa tulong ng DSWD at ng mga kababaihan. Taong 2018, nang unang dumaloy ang malinis na tubig sa mga linya papunta sa mga kabahayan at nasa 70 tahanan ang nakinabang sa water system project na binigyang katuparan sa ilalim ng Kalahi Seeds. Yung nga pong nakaraan na yung water system na po yung projects, ang akala po namin is hindi na namin makamit kasi sinasabi nila pag nakakuha na po kami ng unang projects, hindi na kami makakakuha ng pangalawa. Ang sabi naman nila,
kung ilalaban nyo, makakakuha pa rin kayo. Kaya ang ginawa po namin, nilaban po talaga namin dahil gusto po namin na lahat ng mga problema po dito sa barangay, gusto namin umunlad ito, kaya ginagawa po lahat ng mga paraan para sa ganon makamit po namin. Bukod naman kay Ginang Anita, higit na natuwa at natulungan ng water pump system ang mga kabahayan gaya ng kina Kuya Angelo dahil napadali ang gawain sa bahay at sa paligid. Wala pong maayos na pagkukunan po ng tubig, ma'am. Nahihirapan po kami sa pag-iigib. Tapos nung naranasan pa po namin nung kami po ay pumapasok sa eskwela po, talagang maaga po kaming gumigising, ma'am, para lang po yung puso po buhayin pa po namin. Kapag umaga po kasi, ma'am, patay po yung puso, kailangan pa pong buhayin. Kapag dumadating po yung panahon po ng summer na wawalan po ng tubig yung puso po pinagkukunan namin. Nung dumating po yung pagkakataon na may kuha po namin yung water system namin, ipinus po namin para mayroon po kaming pagkukunan ng malinis na tubig at di na po kami nahihirapan sa pag-iigib. Ang dating hirap ng pamilya ni Kuya Angelo ay napawi dahil mayroon na ngayong kumbinyenteng paraan para kumuha ng tubig. Malaki na rin po ang naitulong dahil kapag kailangan na po namin ng tubig, meron na po agad. Lalo na po sa mga estudyante namin, ma'am. Hindi na po sila gumigising ng maaga. Kapag gumising na po sila, pasok lang po sila sa may poset. Diretso bukas, meron na po silang magagamit agad. Kinilala naman ng Municipal Community Empowerment Facilitator ng Talugtog ang aktibong partisipasyon ng mga residente ng Barangay Villa Rosario sa pagresolba sa isa sa mga naging suliranin ng kanilang lugar. Isa nga po itong water system ang nakita po nilang problema na kinakaharap po dito sa kanilang lugar. Nagsagawa po ng isang planning para po tukuyin at yun nga po, natukoy po na itong water system at nagsagawa po ng barangay assembleya para po aprubahan ng lahat ng komunidad na ito po ang isusulong dito po sa programang Kalay Seeds. Sa kanilang pagbabantay sa proyekto, nakita nila ang mga naging magandang epekto ng ipinatayong water pump system ng Kalahi Seeds, lalo na para iwasan ang banta sa kalusugan ng mga residente dulot ng pagkonsumo ng kontaminadong tubig. So inihikayat ko po ang mga community volunteer na makilahok sa mga gawaing pagpapaunlad dito po sa kanilang lugar. So dahil po sila po yung mga nakaka-identify po ng mga problema, so sila rin po yung tutukoy kung ano po yung mga solusyon para po masolusyonan ang kanilang kinakaharap na suliranin dito po sa Barangay Villa Rosario. Malaki ang naitutulong ng Kalahi Seeds ng DSWD na tumulong paunlarin ang mahihirap na komunidad gaya ng Barangay Villa Rosario sa Talugtog, Nueva Ecija. Kaya puspusan ang pasasalamat ng mga residente sa DSWD sa pagtulong ng ahensya na tugunan ang kanilang hinaing hinggil sa water pump system at sa pagbibigay na rin sa mga voluntaryo ng dagdag kaalaman. Sa mga nanunungkulan po sa Kalahi, maraming salamat po. Kung wala po yung Kalahi, ma'am, marahil yung pamumuhay po namin sa puso po, hirap pa rin po hanggang ngayon. Nung dumating po yung Kalahi, di na po kami nag-alangan na mag-volunteer, ipinus po namin lahat para po lahat po ng pribileyo gusto po namin i-grant na mapunta lang po sa aming barangay. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami na. Sa DSWD, Kalay Seeds, kung saan sila po yung talagang tumugon po sa mga pangangailangan po ng aming barangay. Maraming salamat po sa kanila. Isa pa po, andyan po ang ating Panginoong Diyos. Hindi po kami nakakalimot sa Kanya. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang po ay magkalahi pa rin po. Magkalahi po tayo. Yung kalahi lang po ang tanging nakapagtutugon po sa mga malalaking problema po talaga ng ating community. Ang pakikisa sa pamayanan ay isa sa mga katangian ng ating binibigyang halaga. Dahil sa malasakit sa kapwa, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga residente ng isang komunidad, marahil gaya ng daloy ng tubig,
kailangan lang ng isang ilog upang magpatuloy ang agos tungo sa mas malawak na bahagi nito. Sa tulong ng Kalahi Seeds, na isakatuparan ng mga residente ng Villa Rosario, Talugtog, Nueva Ecija ang pagkakaroon ng malinis na tubig na inumin. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay.